Noong una akong natanggap bilang guest relations staff sa Blackthorn Grand Hotel sa Tagaytay, pakiramdam ko iyon na ang pinakamalaking pagkakataong dumating sa buhay ko. Lumaki akong mahirap sa isang maliit na bayan sa Batangas, kaya para sa akin, parang panaginip lang ang makapasok sa isang lugar na dinedayo ng mga milyonaryo, politiko, artista at mga dayuhang gustong magtago sa katahimikan ng kabundukan. Tahimik at elegante ang hotel namin sa panlabas, pero mula pa lang sa unang araw ko roon ay may kakaiba na akong nararamdaman. Hindi ko iyon may paliwanag noon, basta tuwing gabi, lalo na kapag makapal ang hamog, parang masyadong malamig ang hangin sa paligid ng hotel kahit hindi naman taglamig. Minsan pa nga, habang naglalakad ako sa hallway ng ikapitong palapag, pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa akin kahit wala namang tao. Sanay na raw dapat ako, sabi ng mga kasamahan ko. Marami raw talagang kakaibang guest ang dumarating sa Blackthorn. May mga artista raw na ayaw magpakita sa kamera, may mga negosyanteng may bodyguard na tila handang pumatay, at may mga banyagang hindi man lang lumalabas ng suite nila kahit isang linggo nang naka-check-in. Pero sa lahat ng kwento nila, may isang bagay na paulit-ulit kong naririnig. Ang penthouse suite sa pinakataas ng hotel. Hindi raw basta-basta binubuksan iyon. At kapag may guest daw na gumagamit ng suite na iyon, bawal magtanong. 3 buwan na akong nagtatrabaho roon nang mangyari ang gabing hindi ko makakalimutan. Bandang 9:00 iyon ng gabi. Maulan at halos wala nang dumarating na customer sa lobby. Abala ako sa pag-aayos ng reservation papers nang biglang lumapit sa akin ang manager naming si Mr. Salcedo. Isa siyang lalaking halos hindi ngumiti kahit kailan. Pero nang gabing iyon, mas maputla siya kaysa dati. "Celine?" sabi niya habang mahigpit ang hawak sa folder. "May VIP guest tayong darating. Ikaw ang bahala sa kanya." Nagulat ako dahil kadalasan, senior staff ang humahawak sa mahahalagang bisita. "Sir, bakit po ako?" Sandali siyang natigilan bago umiwas ng tingin. "Special request." Hindi ko na iyon kinwestiyon dahil ayokong mapagalitan. Sumunod na lang ako habang ibinibigay niya sa akin ang key card ng penthouse suite. Pero bago siya tuluyang umalis, napansin kong parang naminginig ang kamay niya. "At isa pa," dagdag niya, "ano man ang marinig o makita mo mamaya, huwag kang magpapakita ng takot." Napakunot ang noo ko roon pero hindi na siya nagpaliwanag. Pagdating ko sa elevator, pakiramdam ko parang mas mabigat ang hangin habang papaakyat ako. Habang tumataas ang numero ng palapag, mas lalo akong kinakabahan kahit hindi ko alam kung bakit. Pagkabukas ng elevator sa penthouse floor, agad akong sinalubong ng katahimikan. Walang guard, walang staff, taning tunog lang ng ulan sa malalaking bintana ang naririnig ko. Lumapit ako sa pintuan ng suite at dahan-dahang kumatok. Ilang segundo ang lumipas bago bumukas ang pinto, at doon ko siya ulang nakita. Matangkad siya, siguro nasa 30 ang edad. Bahagyang basa ang itim niyang buhok na tila kararating lang mula sa ulan. Nakaang-boton ang itim niyang polo hanggang dibdib kaya kita ang maputla niyang balat. Hindi ko maipaliwanag pero sa unang tingin ko pa lang sa kanya, parang may kakaibang lamig agad na gumapang sa batok ko. Napakagwapo niya. Pero hindi iyon ang unang bagay na tumatak sa isip ko, kundi ang mga mata niya. Parang sobrang dilim ng tingin niya na tila may tinatagong lungkot at galit sa parehong pagkakataon. "Good evening, sir," pilit kong sabi habang kinakabahan ako. "Welcome to Blackthorn Grand Hotel." Hindi siya agad sumagot. Tinitigan niya lang ako ng ilang segundo na parang may inaalala siya sa akin. Pagkatapos ay bahabya siyang ngumiti. "Celine," mahina niyang sabi habang nakatingin diretso sa mga mata ko. Nanlamig ako. Hindi ko pa sinasabi ang pangalan ko. Bago pa ako makapagsalita, tumalikod na siya at naglakad papasok ng suite. "Come inside." Dahan-dahan akong sumunod habang pinipilit huwang ipakita ang kaba ko. Napakalawak ng suite pero kakaiba ang pakiramdam sa loob. Madilim habang bukas ang ilang ilaw, may amoy na parang mamahaling parambuy na humahalo sa malamig na hangin.
At sa gitna ng sala, may malaking mesa na puno ng wine glasses. "May maipaglilingkod po ba ako, sir?" Tanong ko. Tumigil siya sa harap ng malaking bintana kung saan tanaw ang maulap na syudad sa ibabaw. "Meron," sagot niya. Dahan-dahan niyang lingon sa akin at doon ko napansin na tila mas maputla ang mukha niya kaysa kanina. "Pakisabihan mo sa kusina na gusto ko ng blood wine." Akala ko noong una ay mali lang ang dinig ko. "Po? Blood wine?" Ulit niya habang seryoso ang mukha. Sigurado akong alam ng manager ninyo yon. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko hindi biro ang sinabi niya. Tumandong na lang ako kahit litong-lito na at dali-daling lumabas ng suite. Pero mas lalo akong kinilabutan nang makarating ako sa lobby. Dahil nang sinabi ko sa Mr. Salcedo ang request ng VIP, literal na namutla siya. At sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, nakita kong natakot siya. Hindi agad nagsalita si Mr. Salcedo matapos kong banggitin ang request ng VIP guest. Nakatitig lang siya sa akin na para bang may gusto siyang sabihin pero pinipigilan niya ang sarili niya. Kita ko kung paano siya napalunok habang dahan-dahang inalis ang salamin niya sa mata. Sa buong panahon ng pagtatrabaho ko sa Blackthorn Grand Hotel, ngayon ko lang siya nakitang ganun ka-tense. "Sigurado ka bang iyan mismong sinabi niya?" Mahina niyang tanong. Tumanggo ako. "Opo sir, blood wine daw po." Nahawak siya sa gilid ng counter at ilang segundo ring natahimik. Pakilamdam ko pati ang ibang staff sa lobby ay umiiwas makinig kahit halatang naririnig nila ang usapan namin. Isa-isa silang yumuko sa ginagawa nila na parang ayaw madamay. Maya-maya ay huminga ng malalim si Mr. Salcedo bago tumingin sa akin. "Selene," seryoso niyang sabi, "ikaw lang ang pwedeng maghatid niyan sa penthouse. Walang ibang staff ang aakyat." "Pero sir, ano po ba talaga yung blood wine?" Bigla siyang tumingin sa paligid bago lumapit ng bahagya sa akin. "Huwag ka nang magtanong kung gusto mong magtagal sa trabahong ito." Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at naglakad papanta sa isang pinto na noon ko lang napansing naroon sa likod ng wine storage area. Hindi iyon ginagamit ng ordinaryong empleyado. Sa loob ng 3 buwan ko sa hotel, ngayon ko lang nakita iyon binuksan. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya dalang isang maliit na itim na kahon. Maingat niya iyong inilapag sa counter na parang babasagin. "Dalhin mo agad sa suite," sabi niya. "At tandaan mo, huwag kang titingin ng matagal sa mga mata niya." Lalong nadagdagan ng kaba ko dahil sa sinabi niya pero wala na akong nagawa kundi sumunod. Kinuha ko ang kahon at muli akong sumakay sa elevator paakyat ng penthouse. Habang tumataas ang elevator, hindi ko maiwasang mapatingin sa kahon. Wala iyong label o kahit anong marka, ngunit kahit sarado iyon may kakaibang amoy akong naaamoy. Hindi siya amoy alak, mas matapang, mas bakal, halos parang dugo. Agad kong inalis ang isip ko roon. Pagkabukas ng elevator, mas malamig na naman ang pakiramdam ng hallway. Tahimik pa rin. Pakiramdam ko ako lang ang tao sa buong palapag. Pagdating ko sa suite, bahagya akong kumatok. Hindi pa man ako nakakapangalawang katok ay bumukas na agad ang pinto. Naroon siya sa harapan ko. Mas lalo akong natigilan nang nakita ko siyang mas maayos na ngayon. Ang buhok ay basa pa rin ng kaunti at nakabukas pa rin ang itim niyang polo pero tila mas maputla siya kaysa kanina. Habang nakatingin siya sa akin, pakiramdam ko parang bumabagal ang tibok ng puso ko. "Pumasok ka," mahina niyang sabi. Dahan-dahan akong sumunod habang hawak ang kahon. Napansin kong mas madilim ngayon ang suite. Tanging ilaw lang mula sa fireplace at city light sa labas ang nagbibigay liwanag sa loob. Tahimik ang paligid maliban sa mahinang tunog ng ulan. "Inilagay na po nilang request ninyo," sabi ko habang inilalapag ang kahon. Lumapit siya ng dahan-dahan at binuksan iyon. At doon ko nakita ang laman. Isang bote ng kulay itim na wine na may kakaibang simbolong nakaukit sa salamin. Hindi ko maintindihan ang simbolo pero parang gumagalaw iyon kapag natatamaan ng ilaw. Kumuha siya ng wine glass at maharang nagsalin. Nanlamig ang buo kong katawan nang makita kong hindi normal na pula ang laman ng bote. Mas madilim iyon, mas malapot, at habang ibinubuhos niya sa baso,
May amoy na parang sariwang dugo na kumalat sa hangin. Hindi ko napigilang maatras ng bahagya. Napansin yon. "Takot ka ba?" Tanong niya habang nakatingin sa akin. Mabilis akong umiling kahit nanginginig ako. Hindi po." Bahagya siyang ngumiti. Hindi nakakatakot ang ngiti niya, pero may kakaiba roon. Parang may lungkot na pilit niyang itinatago. "Sunungaling ka," mahina niyang sabi bago ininom ang laman ng baso. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero habang napapanood ko siya, pakiramdam ko parang may mali talaga sa harapan ko. Hindi lang dahil sa inumin, kundi dahil sa paraan ng pagkilos niya. Sobrang tahimik, sobrang kontrolado, halos hindi tao. "Matagal ka na rito sa hotel?" Tanong niya maya-maya habang nakatanaw sa bintana. 3 buwan pa lang po." Tumanggo siya ng bahagya. "At wala ka na pa napapansing kakaiba?" Napainsip ako roon. Gusto kong sabihin ang totoo, tungkol sa malamig na hallway, sa kakaibang pakiramdam gabi-gabi, pero hindi ko alam kung bakit natatakot akong magsalita. "Kakaiba po." Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. "Mga bagay na hindi maipaliwanag." Bigla namang may lakas na kulog na umalingaw sa labas, kaya napalingon ako sa bintana. At sa isang iglap, tila may nakita akong anino sa labas ng salamin. Parang may taong nakatayo roon kahit imposible dahil napakataas ng penthouse. Napaatrah ako. "May problema ba?" tanong niya. Nakita ko po kasi." Bigla akong naputol nang marinig kami ng malakas na kalabog sa hallway. Pareho kaming napalingon sa pintuan. Kasunod nito, parang may mabilis na yabag na dumaan sa labas. Mabilis na nag-iba ang ekspresyon ng lalaki. Sa unang pagkakataon, nakita kong tila naging seryoso at malamig ang mukha niya. "Dito ka lang," utos niya. Bago pa ako makapagsalita ay mabilis siyang naglakad palabas ng suite. Naiwanan akong mag-isa sa loob habang malakas ang tibok ng puso ko. At ilang segundo lang ang lumipas ay may narinig akong sigaw sa hallway. Sigaw yun ng isang lalaki na tila sobrang takot. Hindi ko napigilang lumabas para tingnan. At doon ko nakita ang isa sa mga security guard ng hotel na nakasandal sa pader habang nanginginig. Namumutla siya at pawis na pawis. Pagkakita niya sa akin, agad niya akong hinawakan sa braso. Huwag mong titingnan ng mga mata niya. Paulit-ulit niyang bulbol habang takot na takot. Hindi siya tao. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo roon sa hallway habang hawak ng security guard ang braso ko. Nanginginig siya na para bang may nakita siyang bagay na hindi kayang tanggapin ng isip niya. Pawis na pawis ang noon niya kahit napakalamig ng hangin sa penthouse floor. "Huwag mong titigan ang mga mata niya," paulit-ulit niyang sabi habang halos mamutla ang labi. "Hindi siya tao." Baga pa ako makapagtanong, bigla siyang nawala ng malay sa harapan ko. Napasingap ako at agad siyang inalayayan bago tuluyang bumagsak sa sahig. Halos sabay ring bumukas ang elevator at may 2 staff na nagmamadaling lumabas. Pagkakita nila sa guard, agad nila itong binuhat na parang hindi na iyon bago sa kanila. "Anong nangyari?" tanong ko habang naguguluhan. Pero hindi sila sumagot. Sa halip, pareho lang silang umiwas ng tingin sa akin. At mas lalo akong kinabahan nang makita kong nakatayo lang sa di kalayuan si Lucian habang tahimik kaming pinagmamasdan. Nakasuksok ang isang kamay niya sa bulsa at malamig pa rin ang ekspresyon ng mukha niya. Ngunit sa mga mata niya, tila may kung anong lungkot na hindi ko maintindihan. "Dalhin ninyo siya sa klinik," malamig niyang sabi sa 2 staff. Agad silang sumunod na parang hindi kayang kontrahin siya. Pagkaalis ng mga iyon, kami na lang 2 ang naiwan sa hallway. Hindi ko alam kung bakit, pero kahit gusto kong matakot, may parte sa akin na gustong maintindihan kung ano ba talaga siya. "Anong ginawa mo sa kanya?" tanong ko habang pilit kong pinatatag ang boses ko. Tahimik lang siyang tumingin sa akin. "Wala," sagot niya pagkaraan ng ilang segundo. May mga taong mahina ang isip kapag may mga bagay silang nakikita na hindi nila kayang ipaliwanag. Hindi ko agad nasagot iyon. May bahagi sa isip ko na nagsasabing tumakbo na ako, bumaba na ako at huwag nang bumalik sa penthouse. Pero habang nakatitig ako kay Lucian, pakiramdam ko parang may kung anong humihila sa akin para manatili. "Hindi ka ligtas dito, Celine," mahina niyang sabi.
Muli akong natigilan nang banggitin niya ang pangalan ko nang parang matagal na niya akong kilala. Bakit parang kilala mo ako? Ngumit hindi siya sumagot. Tumalikod lang siya at muling bumalik sa loob ng suite. At sa hindi ko maintindihang dahilan, sumunod ako. Pagkapasok ko sa loob, mas lalo kong napansin ang kakaibang pakiramdam ng suite. Kanina ay iniisip kong baka epekto lang iyon ng kaba ko, pero ngayon, sigurado na akong may mali talaga sa lugar na iyon. Pakiramdam ko parang mas mabigat ang hangin, halos hirap akong huminga habang nasa loob. Lumapit si Lucian sa wine table at muling nagsalin ng blood wine sa baso niya. Habang ginagawa niya iyon, hindi ko maiwasang mapansin ang kamay niya. May manipis na ugat na tila kulay itim na gumagapang sa balat niya bago muling mawala. Bigla akong kinilabutan. Napansin niyang nakatitig ako. Hindi mo dapat pinapansin ang mga bagay na hindi mo maintindihan, sabi niya. Paano kung gusto kong maintindihan? Sa unang pagkakataon, tila bahagyang nagulat siya sa isinagot ko. Tahimik niya akong pinagmasdan bago siya bahagyang numiti. Mapanganib ang pagiging mausisi. Hindi ko alam kung bakit pero habang tumatagal ang usapan namin, mas lalo akong nagiging komportable kahit may takot pa rin. Kakaiba iyon, parang may dalawang bahagi ng isip kong naglalaban. Ang isa gustong lumayo, ang isa naman gustong manatili. Maya-maya ay tumayo siya at lumapit sa malaking bintana. Hindi ka ba nagtataka kung bakit walang empleyadong gustong umakyat dito? Tanong niya habang nakatanaw sa ulan. Oo, dahil may mga bagay silang alam na hindi mo pa alam. Bigla na namang lumamig ang paligid. Kasabay noon ay may narinig akong mahinang tunog mula sa labas ng suite. Parang may bakal na hinihila sa sahig. Napakunot noo ako at napalingon sa pintuan. Narinig din iyon ni Lucian dahil biglang tumalim ang tingin niya. Manatili ka rito. Seryoso niyang sabi. Ngunit bago pa siya makalapit sa pintuan, biglang namatay ang ilaw ng buong suite. Napasinghap ako. Ang natira lang na liwanag ay mula sa city light sa labas at sa apoy ng fireplace. Kasabay noon ay narinig ko ang mahinang bulungan. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Parang may mga taong nagsasalita sa dilim pero hindi ko maintindihan ang wika. Lucian, mahina akong tawag habang kinakabahan. At sa isang iglap, may nakita akong anino na mabilis na dumaan sa labas ng glass wall ng suite. Hindi iyon tao, sigurado ako, dahil imposible iyong nakatayo sa labas ng penthouse na parang nakadikit sa dingding ng hotel. Bigla akong napaatras, at sa takot ko, aksidente kong natabig ang isa sa mga wine glass na nasa mesa. Nabasag iyon sa sahig. Kasabay noon ay biglang tumahimik ang lahat. Pati yung mga bulong. Dahan-dahang lumingon si Lucian sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita kong tila nag-iba ang mga mata niya. Mula sa normal na maitim nitong kulay, saglit iyong naging kulay pula. Nanlamig ang buong katawan ko. Ngulit bago pa ako tuluyang mataranta, mabilis niyang ipinikit ang mga mata niya at huminga ng malalim. Pagmulat niya, bumalik na iyon sa normal. Umalis ka muna rito ngayong gabi. Malamig niyang sabi. Ha? Go. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam kong hindi na iyon simpleng utos. Parang may takot sa boses niya. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Dali-dali akong lumabas ng suite at halos patakbong sumakay ng elevator pababa. Pagdating ko sa lobby, diretso akong napaupo sa staff lounge habang mabilis ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko mababaliw ako sa mga nakita ko. Pero mas lalo akong nanlamig nang biglang umupo sa tabi ko si Aling Rosa, isa sa pinakamatandang housekeeping staff sa hotel. Tahimik niya akong tinignan bago siya nagsalita. Napunta ka na sa penthouse, ano? Hindi ako agad nakasagot, pero tila alam na niya ang sagot. Mag-ingat ka, hiha, mahina niyang sabi habang nanginginig ang boses. May mga nilalang sa hotel na yan na hindi dapat ginagambala.
Hindi ako agad nakauwi ng gabing iyon. Matagal akong nakaupo sa staff lounge habang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang lahat ng nakita ko sa penthouse. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang lamig ng mga mata ni Lucian at yung kakaibang pakiramdam ng sandaling nagbago ang kulay ng mga iyon. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na baka pagod lang ako o naiimpluwensyahan ng takot, pero sa kaibutaran ko, alam kong totoo ang lahat. Tahimik lang si Aling Rosa habang umiinom ng mainit na kape sa tabi ko. Isa siya sa pinakamatagal ng empleyado sa Blackthorn Grand Hotel. Halos 30 taon na raw siyang nagtatrabaho roon. Marami nang umalis at napalitan pero siya nanatili. Noon iniisip kong dahil lang iyon sa kailangan niya ng trabaho, pero nang gabing iyon, pakiramdam ko may mas malalim na dahilan. Aling Rosa, mahina kong tawag. Ano ba talaga ang meron sa penthouse? Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay tumingin muna siya sa paligid para siguraduhing walang ibang nakikinig. Sabi ko sa'yo, Hiha. Mahinang sabi. May mga nilalang sa hotel na hindi dapat ginagambala. Si Lucian ba iyon? Pagkarinig ko sa pangalan, bahagyang nalaki ang mga mata niya. Alam mo na ang pangalan niya? Tumanggo ako. Napabuntong hininga siya bago muling sumandal sa upuan. Matagal na siyang bumabalik-balik dito, Bulong. Bago ka pa ipinanganak. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ko dahil sa sinabi niya. Hindi po posible iyon. Ngunit hindi siya ngumiti. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng normal na isip. Natahimik ako roon. Bago pa ako makapagtanong muli, biglang dumaan si Mr. Salcedo sa hallway. Pagkakita niya sa akin at kay Aling Rosa, agad tumigas ang ekspresyon niya. Celine, malamig niyang sabi, pinapatawag ulit ka sa penthouse bukas ng gabi. Parang dumigat agad ang dibdib ko. Sir, special request ulit ng VIP. Pagkatapos sabihin niyon ay umalis na siya agad. Napansin kong yumuko si Aling Rosa na parang ayaw niyang madamay sa usapan. Ngunit bago siya tumayo, mahina niyang akong pinigilan sa braso. Kapag may nakita kang kakaiba, huwag mong susubukang alamin lahat. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Kinabukasan, buong araw akong balisa habang nagtatrabaho. Kahit sa simpleng pag-aayos ng reservations, hindi ako makapag-focus. Pakiramdam ko parang may mabigat na matang nakatingin sa akin kahit saan ako magpunta. Mas lalo iyong yumala nang napansin kong tila iniiwasan na ako ng ibang empleyado. Kapag dadaan ako, bigla silang tatahimik. May ilan pang hindi na makatingin na retso sa akin. Parang may alam silang hindi nila masabi. Pagsapit ng gabi, bumalik na naman ang ulan at makapal na hamog sa paligid ng hotel. Habang paakyat ako sa elevator dala ang dinner tray para kay Lucian, halos gusto ko nang umatras. Pero hindi ko rin maintindihan kung bakit may parte sa akin na gustong makita siya muli. Pagbukas ng elevator, agad kong naramdaman ang malamig na hangin. Mas tahimik ngayon ang hallway kaysa dati. Habang naglalakad ako papunta sa suite, bigla kong napansin ang kakaibang marka sa carpet ng sahig. Parang may basa. Paglapit ko, nanlamig ako. Dugo iyon. Manipis na bakas ng dugo na tila may kung anong hinila sa hallway. Bigla akong napalingon sa paligid pero walang tao. Maya-maya ay bumukas ang pintuan ng suite kahit hindi pa ako kumakatok. Naandoon si Lucian. Nakatitig lang siya sa akin habang tila napansinggi ang takot sa mukha ko. Pumasok ka, mahinang sabi. Pagpasok ko sa loob, agad kong napansin na mas madilim na ngayon ang suite. Halos fireplace lang ang nagbibigay ng liwanag. Nakabukas ng malakihan ng bintana at pumapasok ang malamig na hangin mula sa labas. Inilatag ko ang tray sa mesa habang pilit kong hindi iniisip yung dugo sa hallway. Ngunit bago pa ako magsalita, biglang nagsalita si Lucian. Nakita mo na naman sila, di ba? Napalingon ako sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Tahimik lang siyang lumapit sa akin. May mga bagay na sumusunod sa akin at habang mas lumalapit ka sa akin, mas makikita mo rin sila. Hindi ko alam kung bakit, pero mas lalo akong nakabahan. Hindi ko maintindihan.
Bigla siyang tumingin diretso sa mga mata ko. At sa pagkakataong iyon, pakiramdam ko parang may kung anong nagsikip sa dibdib ko. Parang may alaalang gustong bumalik sa isip ko. Isang madilim na gagubatan, malakas na ulan, at isang batang babae na iniiyak habang tumatakbo sa gitna ng mga puno. Napahawak ako sa ulo ko dahil biglang sumakit iyon. Celine! Mahina pero malinaw ang boses ni Lucian. At last, nagsisimula na mong alaala. Napaatras ako habang hinihingal. Ano bang ginagawa mo sa akin? Wala akong ginagawa. Ikaw mismo ang nakakaramdam niyan. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero habang nakatitig ako sa kanya, may mga imahe talagang pumapasok sa isip ko. Mga alaalang hindi ko alam kung panaginip ba o totoo. May isang batang lalaki sa gitna ng gagubatan. Maputla, maitim ang mata, at duguan ng kamay habang buwat-buwat ako. Bigla kong napasinghap dahil nakilala ko ang mukha ng batang iyon. Si Lucian. Imposible, mahinang sabi habang nanginginig. Tahimik lang siyang tumingin sa akin. At last, naalaala mo rin ako. Bago pa ako makapagsalita, biglang may lakalakas na kalabog sa ibaba ng suite. Kasunod noon ay tila may sigawan sa basement floor ng hotel. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Lucian. Sa unang pagkakataon, nakita kong tila nag-aalala siya. Hindi dapat. Bulong niya. Pagkatapos noon ay mabilis siyang lumakad papunta sa pintuan. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon sa akin. Ano man ang marinig mo mamaya, huwag kang bababa sa basement. Pero habang nakatingin ako sa kanya, lalo lang akong nakaramdam ng matinding kaba. Dahil alam kong may lihim na itinatago sa ilalim ng hotel. Hindi ko alam kung bakit pero habang pinapanood kong lumabas si Lucia ng suite, pakiramdam ko parang may mali talagang mangyayari sa gabing iyon. Naiwan akong mag-isa sa loob ng penthouse habang malakas ang ulan sa labas at patuloy ang mahinang pag-uga ng mga salamin dahil sa hangin. Gusto kong sundin ang bilin niya na huwag bumaba sa basement, pero habang tumatagal ay lalo lang akong kinakain ng kuryosidad at kaba. Makalipas ang ilang minuto, muli kong narinig ang sigawan mula sa ibaba. Kasabay niyon ay tila may malakas na bagay na bumagsak. Napapitlag ako. Pagkatapos ay biglang namatay sandali ang ilaw ng suite bago muling bumukas. At sa ilang segundong pagkawala ng ilaw, malinaw kong narinig ang mga bulong. Hindi ko maintindihan ng salita pero tila maraming boses iyon na sabay-sabay nagsasalita sa dilim. Halos manigi ng tuhod ko. Pero imbis na manatii sa suite, dahan-dahan akong lumabas. Tahimik ang hallway pero ramdam ko ang bigat ng hangin. Habang naglalakad ako papunta sa elevator, pakiramdam ko parang may sumusunod sa akin kahit wala naman akong makita. Pagkabukas ng elevator, diretso akong bumaba. Habang tumatagal ang numero ng palapag, lalo akong kinakabahan. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko parang may humihila sa akin papunta sa basement. Pagdating sa lower ground floor, agad kong napansin na walang tao sa hallway. Madilim iyon maliban sa ilang emergency lights na kumikislap. Tahimik ang buo paligid, pero may kung anong tunog na nanggagaling sa dulo ng koridor. Parang mahinang ungol. Dahan-dahan akong naglakad habang mabilis ang tibok ng puso ko. At doon ko nakita ang pintuang bakal na bahagyang nakabukas. Sa ibabaw niyon ay may maliit na karatulang, wine storage, authorized personnel only. Bigla kong naalala ang sinabi ni Mr. Salcedo tungkol sa blood wine. Muli akong napalunok. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko, iyon ang lugar na kailangan kong makita. Dahan-dahan kong itinulak ang pintuan. Agad akong sinalubong ng malamig na hangin at kakaibang amoy. Hindi iyon simpleng amoy ng alak. Mas matapang, mas malansa. Halos parang pinaghalong lumang kahoy at dugo. Pagpasok ko sa loob, nanlaki agad ang mga mata ko. Hindi iyon ordinaryong wine cellar. Napakalawak ng basement at puno ng mga estante may daan-daang bote ng alak.
ngunit halos lahat ng bote ay kulay itim at may parehong simbolo na nakita ko sa blood wine ni Lucian. At sa gitna ng silid ay may malaking bilog na simbolo na nakaguhit sa sahig gamit ang tila tuyong dugo. Napaatras ako. Biglang may narinig akong mahinang pag-iyak mula sa dulo ng cellar. Mabilis akong napalingon at doon ko nakita ang isa sa mga waiter ng hotel na nakaupo sa sahig habang hawak ang sugatan niyang braso. Namumutla siya at nanginginig. "Kuya!" Mahina akong tawag habang lumalapit. Pagkakita niya sa akin, agad siyang natakot. "Umalis ka rito!" Halos pabulong niyang sigaw. "Hindi ka dapat nandito. Ano bang nangyayari rito?" Ngunit bago pa siya makasagot, biglang may malakas na yabag kaming narinig mula sa kabilang bahagi ng cellar. Kasabay niyon ay tila may kung anong mabilis na gumalaw sa dilim. Napalingon ako. At sa loob ng ilang segundo may nakita akong anino na hindi normal ang galaw. Masyadong mabilis, masyadong mahaba ang mga braso. Biglang napasigaw ang waiter habang pilit umatras. "Darating ma sila! Sinong sila?" Hindi siya agad makasagot dahil bigla na lang may malakas na kalabog mula sa likod ng mga estante. Kasabay niyon ay may mga bote ng blood wine na isa-isang nabasag sa sahig. At doon ko narinig ang mababang ungol. Hindi iyon tunog ng tao. Unti-unting lumabas mula sa dilim ang isang nilalang na halos ikaparalisa ng buong katawan ko. Matangkad ito pero sobrang payat. Halos kulay abuang balat at masyadong mahahabang mga daliri. Ang mga mata nito ay sobrang itim na tila walang puti. At habang nakatitig ito sa amin, may madilim na likido na tumutulo sa bibig nito. Napaatras ako habang nanginginig sa takot. Ngunit bago pa ito tuluyang makalapit, biglang may mabilis na anino na sumulpot sa harapan namin. Si Lucian. Mabilis niyang hinablot ang nilalang sa leeg at malakas na ibinalibag sa pader. Alingaw-ngaw ang malakas na kalabog sa buong cellar. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang kakaibang galit sa mukha niya. Sinabi kong huwag kang bababa rito. Malamig niyang sinabi nang hindi man lang lumilingong sa akin. Pero hindi ko magawang magsalita dahil sa sobrang takot. Habang nakatitig ako sa kanya, mas lalo akong namlamig. Dahil kitang-kita ko ngayon ang pagbabago sa hitsura niya. Mas matalim ang mga mata niya, mas maputla ang balat. At sa ilalim ng mahinang ilaw ng cellar, malinaw kong nakita ang mga habang pangil sa bibig nito. Biglang tumawang pahos ang nilalang na nasa sahig. "Hindi mo na matatago siya sa kanila, Lucian," garalgal nitong sinabi. "Alam na nilang nandito ang mortal." Biglang tumalim ang tingin ni Lucian. At kapag nalaman nila kung sino talaga siya, patuloy ng nilalang habang nakatitig sa akin. Magsisimula na naman ang digmaan. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nito pero mas lalo akong kinabahan nang narinig ko iyon. Ngulit bago pa ako makapagtanong, mabilis na hinablot ni Lucian ang leeg ng nilalang at sa isang iglap, tila naglaho iyon sa hangin parang usok. Naiwan akong nakatulala habang hinihingal. Tahimik na tahimik ang cellar pagkatapos niyon. Maya-maya ay dahan-dahang lumingon si Lucian sa akin. At sa unang pagkakataon mula nung makilala ko siya, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Hindi ko makalimutan ang itsura ni Lucian ng gabing iyon sa basement cellar. Sa unang pagkakataon mula nang nakilala ko siya, nakita kong hindi siya iyong malamig at kontroladong lalaking palaging tila walang emosyon. Habang nakatingin siya sa akin matapos maglaho ang nilalang na umatake sa amin, malinaw kong nakita ang takot sa mga mata niya. At iyon ang mas nakakatakot. Dahil kung ang isang nilalang na tulad niya ay natatakot, ibig sabihin, mas malala pa ang mga bagay na hindi ko pa nalalaman. "Umalis na tayo rito." Mababa niyang sabi habang mabilis na hinawakan ang braso ko. Hindi na ako nakatanggi. Halos hinihila niya ako palabas ng cellar habang tahimik ang buong basement. Pero habang naglalakad kami, pakiramdam ko parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim ng hallway.
Ilang beses pa akong napapalingon dahil tila may mga aninong mabilis na dumadaan sa gilid ng paningin ko. Pagpasok namin sa elevator, sakalang niya binitiwan ang braso ko. Tahimik lang siya habang tumataas ang elevator paakyat ng penthouse. Ngunit kahit hindi siya nagsasalita, ramdam kong galit siya. Hindi sa akin, kundi sa sarili niya. Pagdating namin sa suite, agad niyang isinara ang pintuan at tila may kung anong ibinulong sa ilalim ng hininga niya. Hindi ko maintindihan ang lingwahe pero kasabay noon ay tila mas lalong bumigat ang hangin sa paligid. Anong nangyari roon? Naninginig kong tanong habang pilit pinapakalma ang sarili ko. Ano iyong nilalang na iyon? Hindi siya agad sumagot. Lumapit siya sa wine table at muling nagsalin ng blood wine sa baso niya bago ito ininom ng dahan-dahan. Doon ko napansin na naningitim ang ilang ugat sa leeg niya. Parang may kung anong lumalaban sa loob ng katawan niya. Lucian. Bigla siyang napapikit at mahigpit na napahawak sa gilid ng mesa. Parang nasasaktan siya. Mabilis akong lumapit pero agad siyang umatras. Huwag mo akong lalapitan. Natigilan ako sa tono ng boses niya. Mababa iyon. Mas malamig kaysa dati. At tila may ibang boses na humahalo sa pagsasalita niya. Anong nangyayari sa'yo? Hindi siya agad sumagot. Ilang segundo siyang nakayuko habang mabigat ang paghinga bago niya ako muling tinignan. At nanlamig agad ang buong katawan ko. Dahil hindi na normal ang mga mata niya. Mas matingkad na pula iyon ngayon at sa ilalim ng mahinang ilaw ng suite, mas kitang-kita ko ang mahahabang pangil niya. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang ekspresyon sa mukha niya. Parang pinipigilan niyang sarili niyang saktan ako. Lumayo ka muna sa akin, Celine. Paos niyang sabi. Pero imbis na matakot, mas lalo akong nag-aalala. Hindi ko maintindihan kung bakit. Siguro dahil habang tumatagal, mas nakikita kong hindi siya katulad ng ibang nilalang na nakita ko sa cellar. May bahagi pa rin sa kanya na parang tao. Hindi kita iiwan, mahinang ko sabi. Bigla siyang napatawang mahina pero walang saya iyon. Hindi mo naiintindihan kung ano ako. Tulungan mo akong maintindihan. Matagal siyang natahimik pagkatapos noon. Tanging tunog lang ng ulan sa labas at mahinang pagkaluskos ng apoy sa fireplace ang maririnig sa suite. Maya-maya ay tumalikod siya at tumingin sa malaking bintana. At noong bata ka, mahinang niyang sabi, masyado ka ring matigas ang ulo. Nanlaki ang mga mata ko. Paano mo ba talaga ako kilala? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, ay dahan-dahan nang hinubad ang relotsa niya at inilapag iyon sa mesa. At doon ko nakita ang kakaibang marka sa pulso niya. Isang sugat na tila kulay itim. Nanlamig ako dahil pakiramdam kong nakita ko na iyon noon, sa panaginip, sa gagubatan. 16 na taon na ang nakakalipas. Mababang niyang sabi, nawala ka sa gubat malapit sa bahay ng lola mo. Biglang bumalik sa isip ko ang ilang pira-pirasong alaala. Ulan, putik, malamig na hangin, at mga matang kumikislap sa dilim. May mga nilalang gustong kunin ka noon. Hindi ka ordinaryong bata. Napahawak ako sa ulo ko nang muling sumakit iyon. Parang may kung anong pilit bumabalik sa alaala ko. Tumigil ka, mahinang kong sabi habang napapapikit. Sinubukan kitang iligtas. At sa isang iglap, may malinaw na imaheng pumasok sa isip ko. Isang batang lalaki, maputla, duguan ng kamay, at buhat-buhat niya ako habang tumatakbo sa gitna ng malakas na ulan. Bigla akong napasinghap at napaatras. Ikaw! Tahimik lang siyang tumingin sa akin. At dahil iniligtas kita, mababang niyang sabi, itinuring nilang traidor. Hindi ko maintindihan ng lahat pero ramdam kong nagsasabi siya ng totoo. Maya-maya ay biglang may malakas na kalabog mula sa rooftop ng hotel. Kasunod noon ay tila umalingaw-ngaw ang malalim na unggol sa buong gusali. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lucian. Hindi. Mabilis siyang lumapit sa bintana. At nang sundan ko ng tingin ang tinitignan niya, halos wala na akong hininga.
Sa gitna ng malakas na ulan sa rooftop, may mga aninong nakatayo. 3 sila. At kahit malayo, kitang-kita kong hindi normal ang mga mata nila. Pulang-pula. Unti-unting tumalim ang panga ni Lucian habang nangingitim muli ang mga ugat niya sa leeg. Natagpuan na nila ako. Bago pa ako makapagsalita, biglang yumanig ang buong penthouse dahil sa malakas na pagsabog mula sa itaas. Nabasag ang ilang salamin sa suite. At sa isang iglap, mabilis siyang hinala ako ni Lucian palapit sa kanya habang may malaking bakal na bumagsak sa dating kinatatayuan ko. "Stay behind me," malamig niyang sabi. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na tao ang boses niya. Halos mabingi ako sa lakas ng pagsabog mula sa rooftop. Sunod-sunod na nabasag ang salamin ng penthouse habang malakas ang ulan at hangin na pumapasok sa loob. Kumalat sa sahig ang mga bubog at ilang gamit sa suite ay bumagsak dahil sa pagyanig. Hindi ko na maintindihan ang nangyayari. Ang tanging malinaw lang sa isip ko ay ang malamig na kamay ni Lucian na mahigpit akong hinila palapit sa kanya para hindi tamaan ng bakal na bumagsak mula sa kisame. "Stay behind me." Mababa at halos hindi na pantao ang boses niya. Nangingitim na ang mga ugat sa leeg niya at mas lalong naging mapula ang mga mata niya habang nakatitig sa pintuan ng suite. Pakiramdam ko, ibang nilalang na ang nasa harapan ko. Pero kahit ganon, hindi ko maramdaman na gusto niya akong saktan. Sa halip, tila desperado siyang protektahan ako. Makalipas ang ilang segundo, biglang bumukas ng malakas ang pintuan ng penthouse. Kasabay noon ay pumasok ang napakalamig na hangin. At doon ko unang nakita ng malinaw. 3 nilalang ang nakatayo sa labas ng suite. Mukha silang tao sa unang tingin. Matangkad, elegante ang pananamit. Ngunit kakaiba ang mga mata nila. Puro pula. At habang nakatitig sila kay Lucian, para bang may galit na matagal nang kinikimkim. Ang nasa gitna ay isang babae. Mahabang itim niyang buhok at napakaputi ng balat. Nakaitim siyang bestida na tila hindi man lang nababasa kahit malakas ang ulan sa labas. Napakaganda niya, pero may kakaibang lamig sa presensya niya na halos magpatigil sa paghinga ko. "Matagal ka naming hinanap, Lucian," malamig niyang sabi. Hindi sumagot si Lucian. Sa halip ay mas lalo lang siyang humarang sa harapan ko. Napansin iyon ng babae at dahan-dahan siyang napangiti. "Kaya pala hindi ka bumabalik," sabi niya habang nakatingin diretso sa akin. "Dahil sa mortal." Parang may matalim na bagay na dumaan sa sikmura ko nang titigan niya ako. Pakiramdam ko, para akong hinuhubaran ng buong pagkatao sa paraan ng pagtingin niya. "Umalis kayo," malamig na sabi ni Lucian. Ngumiti lang ang babae. "Hindi ka na hari ng sarili mong desisyon." Nanlaki ang mga mata ko roon. Hari? Ngunit bago pa ako makapagtanong, biglang naglaho ang 2 lalaking kasama ng babae at sa isang iglap ay nasa harapan na agad ni Lucian. Napasinghap ako sa sobrang bilis nila. Kasunod noon ay malakas na kalabog nang sinalo ni Lucian ang suntok ng isa habang ibinalibag naman niya sa pader ang isa pa. Nabasag ang marmol na dingding dahil sa lakas ng impact. Napaatras ako habang nanginginig. Hindi na yun normal na laban. Parang mga mababangis na nilalang ang naglalaban sa loob ng suite. Masyadong mabilis ang galaw nila para masundan ng mata ko. Taning mga malalakas na kalabog at basag ng gamit ang naririnig ko habang patuloy ang pagyanig ng penthouse. "Celine, tumakbo ka!" sigaw ni Lucian habang hawak ang leeg ng isa sa mga umatake sa kanya. Pero bago pa ako makapaggalaw, biglang nasa harapan ko na agad ang babaeng nakaitim. Napaatras ako sa gulat. Ngumiti siya habang nakatingin diretso sa mga mata ko. "At ito pala ang mortal na ipinagkanulo mo sa amin," bulong niya. Bigla niyang hinawakan ang baba ko. At sa isang iglap, may mga imaheng pumasok sa isip ko. Isang napakalawak na kagubatan, mga nilalang na nakaluhod, isang malaking puno na kulay pula ang data. At si Lucian, nakasuot ng maitim na kasuotan na may korona na tila gawa ng itim na sanga. Napasinghap ako at mabilis siyang itulak palayo, ngunit ngumiti lang siya lalo. "Naaalala mo na ba?" tanong niya. "Huwag mo siyang gagalawin," galit na sigaw ni Lucian.
Sa isang iglap, mabilis siyang sumulpot sa harapan ko at malakas na hinila palayo ang babae. Pero habang ginagawa niya iyon, isa sa mga lalaking sumaksak ng kakaibang itim na patalim sa tagiliran niya. Umalingaw-ngaw ang lakas ng ungol ni Lucian sa buong suite at doon ako tuluyang natakot dahil sa unang pagkakataon nakita kong duguan siya. Ngunit hindi pula ang dugo niya, kulay itim iyon. Mabilis niyang pinigilan ng umatake sa kanya at ibinalibag niya ito sa malaking salamin ng penthouse hanggang mabasag iyon. Kasabay noon ay malakas na kidlat ang kumislap sa labas. Ngunit habang nakatayo si Lucian sa gitna ng wasak na suite, napansin kong tila mas humihina siya. Hindi mo na siyang kayang protektahan, malamig na sabi ng babae habang nakatingin sa dugo ni Lucian. Hindi sumagot si Lucian. Mabilis niyang hinawakan ako sa kamay. Atras. Bago pa ako makapagtanong, biglang may kakaibang simbolong lumiwanag sa sahig ng suite. Kasabay noon ay parang umikot ang buong paligid. Napapikit ako dahil sa sobrang liwanag. At nang muli kong imulat ang mga mata ko, wala na kami sa penthouse. Nasa gitna na kami ng isang madilim na kagubatan. Malakas pa rin ang ulan pero mas malamig ang hangin dito. Napapalibutan namin ng matataas na puno at makapal na hamog. Sa di kalayuan ay may maliit na cabin na may mahinang ilaw. Napahawak ako kay Lucian nang maramdaman kong tila nawawalan ng lakas siya. Duguan ang tagiliran niya habang mabigat ang paghinga. "Nasaan tayo?" Nanginginig akong tanong. Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay muli niyang tiningnan ang paligid na tila sinisiguradong walang sumunod sa amin. Pagkatapos ay muli niya akong tinignan. At last, bumalik din tayo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Hindi ko alam kung gaano kami katagal naglakad papunta sa maliit na cabin sa gitna ng kagubatan. Malakas pa rin ang ulan at halos hindi ko maramdaman ng mga paa ko sa sobrang lamig. Mabigat ang katawan ni Lucian habang nakaakbay siya sa akin. Ramdam ko ang panghihina niya sa bawat hakbang. Paminsan-minsan ay napapahinto siya dahil sa sakit ng sugat sa tagiliran niya, kung saan siya nasaksak ng itim na patalim. Ngulit kahit ganun, pilit pa rin niyang tinitignan ng paligid na parang may inaasahan siyang susunod sa amin anumang oras. Pagdating namin sa cabin, agad niyang isinara ang pinto at tila may kung anong ibinulong muli sa hamin. Kasabay noon ay may mahinang tunog na parang hangin na umiikot sa paligid ng bahay. Hindi nila tayo agad matutuntun dito, paus niyang sabi. Napatingin ako sa paligid. Lumang-luma ang cabin. Gawa sa kahoy at halos natatakpanan ng lumot ang ilang bahagi ng dingding. Ngunit kahit luma ito, pakiramdam ko parang may kakaibang init sa loob. Sa gitna ng sala ay may fireplace at ilang lumang gamit na tila matagal nang walang gumagamit. Mabilis akong lumapit kay Lucian nang mapansin kong lalo siyang namumutla. "Umupo ka," sabi ko habang inaalayayan siyang maupo sa lumang sofa malapit sa fireplace. Hindi siya tumutol. Ngayon ko lang siya nakitang ganoon kahina. Habang nanginginig ang kamay ko, dahan-dahan kong inalis ang basang tela sa sugat niya. Ngunit nang makita ko iyon, halos mawalan ako ng hininga. Hindi normal ang sugat. Parang may maitim na usok na gumagapang mula roon papunta sa balat niya. "Anong ginawa sa'yo?" Mahina kong tanong. Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay napapikit siya na tila pilit nilalabanan ng sakit. "Hindi yun ordinaryong sandata," sagot niya maya-maya. "Gawa yun para pumatay ng katulad ko." Mas lalo akong kinabahan. "Hindi ka mamamatay." Bahagya siyang napangiti, ngunit pagod na pagod ang mukha niya. "Hindi mo alam kung ano ako, Celine." "Hindi ko man maintindihan ng lahat, pero alam kong hindi ka masama." Natigilan siya sa sinabi ko. Ilang segundo niya akong tinitigan bago siya marahang tumingin sa apoy ng fireplace. Matagal ko nang sinusubukang kumbinsihin ng sarili kong mali ka. Hindi ko agad naintindihan niyon. Tahimik lang akong kumuha ng malinis na tela sa lumang kabinet at dahan-dahang lininis ang sugat niya. Kahit nanginginig ako sa takot tuwing nakikita kong kulay itim ang dugo niya.
Habang ginagawa ko iyon, muli kong napansin ng kakaibang simbolo sa pulswan niya. At kasabay noon, muli na namang bumalik ang mga alaala sa isip ko. Isang maliit na batang babae. Ako. Naliligaw sa gitna ng kagubatan habang umiiyak. Pagkatapos ay may mga matang kumitislap sa dilim. Marami sila. Palapit ng palapit. Bigla akong napasinghap at napabitaw sa hawak kong tela. Napatingin agad si Lucian sa akin. Anong nakita mo? Hindi ko alam. Nanginginig akong sagot. Parang may humahabol sa akin noon. Tahimik siyang tumingin sa apoy bago muling magsalita. May mga lilalang na matagal nang naghahanap sa'yo. Bakit? Ngunit hindi siya agad sumabot. Maya-maya ay tumayo siya kahit hirap at dahan-dahang lumapit sa lumang bintana ng kabin. Sa labas ay puro puno at makapal na hamog lang ang makikita. At dahil sa akin, natagpuan nila kaulit. Mababa niyang sabi. Hindi ko maintindihan kung bakit pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdamang konektado ako sa mga nangyayari. Hindi na yun simpleng aksidente lang na nagtatrabaho ako sa hotel. Parang matagal na akong bahagi ng lahat ng ito nang hindi ko lang alam. Lucian, mahina akong tinawag. Sino ba talaga ako? Matagal siyang natahimik bago siya muling lumingon sa akin. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang may malakas na hangin na umiip sa labas. Kasabay noon ay tila may mahinang bulong na narinig mula sa kagubatan. Napalingon ako sa bintana at doon ko sila nakita. Mga anino sa pagitan ng mga puno, nakatingin sa kabin. Namlamig agad ang buong katawan ko. Lucian! Mabilis siyang lumapit at isinara ang kurtina. Hindi sila tao. Malamig niyang sabi. Biglang may malakas na katok sa pinto. Napatalon ako sa gulat. 1, 2, 3. Mabagal ngunit mabigat ang bawat katok. Tahimik na tumingin si Lucian sa pintuan habang unti-unting tumatalim ang ekspresyon niya. Natagpuan na natin sila. Kasabay noon ay narinig namin ang boses ng babae sa penthouse. Mahina, malamig at tila nanggagaling mismo sa paligid ng cabin. Ibigay mo sa amin ng babae, Lucian. Hindi mo kayang itago habang buhay. Mabilis akong napaatras habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Ngunit mas lalo akong namlamig nang biglang sumakit ang kaliwang kamay ko. Napatingin ako dito. At doon ko nakita ang kakaibang simbolong unti-unting lumilitaw sa balat ko. Parehong simbolo ng nasa pulswan ni Lucian. Biglang nag-iba ang ekspresyon niya nang makita iyon. Hindi. Bulong niya habang hindi makapaniwala. Ano ito? Ngulit bago pa siya makasagot, biglang bumukas ng kausa ang pintuan ng cabin dahil sa malakas na hangin. Kasabay noon ay tila huminto ang buong paligid. At sa gitna ng ulan sa labas, dahan-dahang lumitaho ang babaeng nakaitim habang malamig na nakangiti sa akin. Sa wakas, nagising na ang dugo mo. Bulong niya. Hindi ako makagalaw habang nakatitig sa simbolong unti-unting lumilitaw sa balat ko. Pakiramdam ko, parang may apoy na gumagapang sa ilalim ng laman ko habang mas lalong umiitim ang marka sa kaliwang kamay ko. Kasabay noon ay parang may mga boses na bumubulong sa loob ng isip ko. Hindi ko maintindihan ang salita pero ramdam ko ang bigat at lungkot ng bawat bulong. At last, nagising na rin ang dugo mo. Malamig ang boses ng babaeng nakaitim habang nakatayo siya sa labas ng kabina. Hindi siya gumagalaw pero pakiramdam ko parang sakop niya ang buong kagubatan. Sa likod niya ay nakatayo ang 2 pang inkantong kasama niya sa penthouse. Pareho silang nakatitig sa akin na parang matagal na nila akong hinahanap. Mabilis na humarang si Lucian sa harapan ko kahit halatang nanghihina pa rin siya dahil sa sugat niya. Lumayo kayo sa kanya. Malamig niyang sabi. Bahagyang ngumiti ang babae. Hindi mo pa rin matanggap, Lucian. Bulong niya. Hindi siya ordinaryong mortal. Napahawakan ako sa ulo ko nang muling sumakit iyon. At sa pagkakataong iyon,
mas malinaw na ang mga alaala. Nakikita ko ang isang babae sa gitna ng kagubatan. Mahaba ang buhok niya at maputla rin ang balat gaya ni Lucian. Hawak niya ako habang umiiyak. Pagkatapos ay may mga nilalang na nakapaligid sa amin habang malakas ang ulan at hangin. "Dalhin mo siya sa mundo ng tao," umiiyak na sabi ng babae sa batang si Lucian. "Huwag mong hahayaang makita nila siya." Bigla akong napasinghap at napaupo sa sahig habang mabilis ang tibok ng dibdib ko. "Celine!" Agad na lumapit si Lucian sa akin. Mulit bago niya ako mahawakan, biglang nagsimulang lumiwanag ang simbolo sa kamay ko. Kasabay noon ay tila umihip ng napakalakas na hangin sa buong kabina. Nagsitumba ang mga gamit at nabasag ang ilang salamin sa bintana. At sa unang pagkakataon, nakita kong tila natakot ang babaeng nakaitim. "Imposible," mahinang niyang bulong habang nakatitig sa akin. Mabilis akong napatingin kay Lucian. "Sino ako?" nanginginig kong tanong. Tahimik siyang tumingin sa akin habang mabigat ang paghinga niya. "Ang tunay na pangalan mo," mababa niyang sabi, "ay Celine Evander." Hindi ko maintindihan pero nang narinig ko ang pangalang iyon, parang may kung anong bumuka sa isip ko. Mga imahe ng isang lugar na hindi ko pa nakikita pero pakiramdam ko kilalang-kilala ko iyon. Malawak na kagubatan, mga ilaw na lumulutang sa hangin, at isang malaking puno na kulay pula ang dagta. "The Crimson Tree," mahinang nasabi ko kahit hindi ko alam kung paano ko nalaman ang pangalang iyon. Nanlaki ang mga mata ng babae sa labas. "Kaya pala," malamig niyang sabi habang nakatitig sa akin. "Siya pala ang nawawalang tagapagmana." Tumigil ang mundo ko roon. "Tagapagmana?" Mahinang kong ulit. Dahan-dahang tumayo si Lucian kahit hirap na hirap siya. "Ang ina mo," sabi niya habang nakatitig sa akin, "ay isa sa pinakamakapangyarihang engkanto sa aming mundo." Bigla kong naalala ang babae sa alaala ko. Siya ay yung umiiyak habang hawak ako. "Pinatay nila siya," pahus niyang dagdag habang tumitindi ang galit sa mga mata niya. Biglang tumawa ng mahina ang babaeng nakaitim. "Huwag mo siyang linlangin, Lucian," sabi nito. "Sabihin mo ang totoo." Unti-unting tumalim ang tingin ni Lucian. Ngulit ang babae na mismo ang tumingin sa akin. "Ang dugong na nasa katawan mo, ang susi para makontrol ang Crimson Tree. At kapag nangyari iyon, muling magbubukas ang daanan pagitan ng mundo ng tao at mundo namin." Nanlamig ako. Hindi ko maintindihan ang lahat pero ramdam kong mapanganib iyon. "Kaya ka namin hinahanap noon pa at dahil itinago ka ni Lucian, nagsimula ang pagkakawasak ng sarili niyang inahi." Mabilis akong napatingin kay Lucian. Tahimik lang siya. At sa katahimikang iyon, doon ko dapat naramdaman na totoo ang sinabi ng babae. "Bakit mo ako itinago?" Mahinang kong tanong. Matagal siyang hindi nagsagot. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang lumapit sa akin. "Dahil ayaw kong maging halimaw kakatulad namin." Bigla namang may lakas na kulog na umalingaw-ngaw sa kagubatan. Kasabay noon ay tila gumalaw ang buong paligid. At sa di kalayuan ay nakita kong may pulang liwanag sa pagitan ng mga puno. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ng babae. "Too late," bulong niya. Biglang nagsimulang yumanig ang lupa. Unti-unting nagkaroon ng mga bitak sa sahig ng kabina habang tumitindi ang pulang liwanag mula sa kagubatan. Mabilis akong napaatras habang naninginig, ngulit mas lalo akong natakot nang naramdaman kong tila may kung anong tumatawag sa akin sa direksyon ng pulang liwanag. Parang may boses sa loob ng isip ko. "Bumalik ka sa amin. Bumalik ka sa amin." Napahawakan ako sa ulo ko habang nahihirapang huminga. "Celine!" sigaw ni Lucian habang sinusubukan niyang hawakan. Pero sa sandaling magkadikit ang mga kamay namin, biglang kumalat ang napakalakas na enerhiya sa buong kabina. Kasabay noon ay tila may mga animo na lumabas sa kagubatan. Daanan-daan sila at lahat nakatingin sa akin.
Unti-unting nanlamig ang mukha ni Lucia habang nakatingin sa mga nilalang na papalapit. "Hindi tayo pwedeng manatili rito," sabi niya. Ngunit bago pa kami makagalaw, biglang lumitaw sa harapan ng kabina ang isang matandang lalaki na nakasuot ng mahabang itim na kasuotan. At nang nakita niyang si Lucian, doon ko palang unang nakita ang tunay na takot sa mukha niya. "Father," mahinang niyang bulong. Natahimik ang buong kagubatan nang lumitaw ang matandang lalaking tinawag na father ni Lucian. Kahit malakas ang ulan at hangin, tila hindi man lang gumagalaw ang mahabang itim niyang kasuotan. Nakapulupot sa paligid niya ang kakaibang presensya na halos magpaluhod sa akin sa bigat. Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko parang pati ang kagubatan ay natatakot sa kanya. Mas lalong humigpit ang hawak ni Lucian sa kamay ko. "Tumayo ka sa likod ko," malamig niyang sabi. Ngunit bago pa ako makasunod, dahan-dahang nagsalita ang matandang lalaki. "Napakatagal kitang hinayaan, Lucian." Mababa ang boses nito pero parang umalingaw-ngaw yon sa buong paligid. "At ito ang naging kapalit ng kahinaan mo." Tahimik lang si Lucian habang matalim ang tingin sa matanda. Ngunit ramdam kong kinakabahan siya. At pagkatapos ng lahat, muling sabi ng matanda habang nakatingin sa akin, "Itinago mo pa talaga ang tagapagmana." Napaatras ako ng bahagya. Lalo lang bumibilis ang tibok ng puso ko habang nakatitig ang lahat sa akin. Dahan-dahang lumapit ang matandang lalaki palabas ng ulan hanggang malinaw ko na siyang makita. Maputla rin ang balat niya gaya ni Lucian, ngunit mas malamig ang mga mata niya. Hindi iyon mga matang may emosyon. Parang matagal nang walang awa ang nilalang na nasa harapan ko. "Hindi siya magiging bahagi ng plano ninyo," malamig na sabi ni Lucian. Gumiti ng bahagya ang matanda. "Wala ka ng karapatang magdesisyon." Biglang umihip ang napakalakas na hangin. Kasabay noon ay tila nagsimulang kumislap ang pulang liwanag mula sa kailaliman ng kagubatan. Ramdam kong mas lumalakas ang tawag na naririnig ko sa loob ng isip ko. "Bumalik ka. Bumalik ka sa Crimson Tree." Napahawakan ako ang ulo ko habang pilit nilalabanan ng mga bulong. "Celine." Mahina ngulit kalmadong boses ni Lucian ang nagpabalik sa ulirat ko. Napatingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, wala na iyong malamig na maskara sa mukha niya. Pagod siya, sugatan, ngunit malinaw ang emosyon sa mga mata niya. "Kapag dinala ka nila roon, hindi ka na makakabalik bilang ikaw." Hindi ko agad naintindihan, ngunit biglang tumawa ng mahina ang matandang lalaki. "Sinungaling ka pa rin hanggang ngayon," sabi nito. "Sabihin mo sa kanya ang totoo." Unti-unting tumalim ang ekspresyon ni Lucian, ngunit bago pa siya makasalita, ang babae sa itim ay lumapit na sa matanda. Kapag nagising ng lubos ang kapangyarihan niya, malamig nitong sabi habang nakatingin sa akin, "Magbubukas muli ang daanan ng aming mundo. Mawawala ang hangganan sa pagitan ng tao at engkanto. At milyong-milyong tao ang mamamatay." Galit na putol ni Lucian. Natahimik ako roon. Pakiramdam ko biglang nawala ang hangin sa paligid ko. "Hindi," mahinang sabi ko. Ngunit hindi tumanggi ang matanda. "Ang mundo ng tao ay matagal nang dapat bumagsak," malamig nitong sagot. "At siya ang susi." Bigla kong naalala ang hotel, ang blood wine, ang mga nawawalang tao, ang mga nilalang sa basement. Lahat pala mga iyon ay bahagi ng paghahanda. "Hindi ko hahayaang gamitin ninyo siya," sabi ni Lucian habang humaharang muli sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita kong tila nawalan ng pasensya ang matandang lalaki. "Matapos kitang gawing tagapagmana ng aming lahi," malamig nitong sabi, "mas pipiliin mo pa rin ang isang mortal?" Biglang nanlaki ang mga mata ko. Tagapagmana. Hari. Unti-unting nagdugtong-dugtong ang lahat. Si Lucian ang susunod na mamumuno sa kanila, at ako ang dahilan kung bakit niya tinalikuran ng lahat. "Hindi siya mortal," mababang sagot ni Lucian habang nakatingin sa ama niya.
at lalong hindi siya magiging sandata ninyo. Kasabay noon ay biglang nagliwanag ang simbolo sa kamay ko. Napasingip ako habang may malalakas na alaala na muling bumuhos sa isip ko. Nakikita ko ang batang Lucian na buhat ako sa gitna ng kagubatan. Naririnig ko ang sigawan ng mga engkanto habang hinahabol kami. At isang babae, ang ina ko, na umiiyak habang itinutulak ako palayo sa malaking punong kulay pula. Protektahan mo siya. Umiiyak nitong sabi kay Lucian noon. Kahit kamuhiin ka nila. Napamulat ako habang bumabagsak ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Kaya pala niya ako itinago. Kaya pala siya naging traidor. Dahil ipinangako niya sa ina ko na ililigtas niya ako. Biglang yumanig ng napakalakas ang buong kagubatan. Kasubay noon ay tila nagsimulang mabiyak ang lupa sa paligid ng cabin habang tumitindi ang pulang liwanag mula sa Crimson Tree. At tapos na ang pagtatago. Malamig na sabi ng matanda. Sa isang igaplap, bigla siyang sumulpot sa harapan namin. Napasingip ako sa sobrang bilis niya. Ngunit bago niya ako mahawakan, agad siyang hinarang ni Lucian. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na kalabog sa buong kagubatan, nagsalpukan ang kapangyarihan nila. Nabasag ang mga puno sa paligid dahil sa lakas ng hangin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na anyo ni Lucian. Mas lalo siyang naging maputla habang nagdidilim ang mga mata niya. Humaba ang pangil niya at tila may itim na usok na iniikot sa paligid ng katawan niya. Ngunit kahit ganon, nakatingin pa rin siya sa akin. Tumakbo ka, Celine. Hindi kita iiwan, sigaw ko pabalik habang umiiyak. Ngunit biglang ngumiti siyang ng mahina. Malungkot na ngiti. At iyan ang dahilan kung bakit hindi ko dapat hinayaan ang sarili kong mahalin ka. Biglang nalaki ang mga mata ko. Ngunit bago pa ako makasalita, bigla niya akong itinulak palayo habang sumabog ang napakalakas na enerhiya sa pagitan nila sa ama niya. Tumilasik ako sa lupa habang nababalot ng pulang liwanag ang buong kagubatan. At sa huling pagkakataon nakita ko si Lucian sa gitna ng kaguluhan, nakatingin lang siya sa akin habang unti-unting nilalamon ng liwanag ang paligid. Pagkatapos noon, biglang nagdilim ang lahat. Makalipas ang 1 taon, pilit kong sinubukan mamuhay ng normal sa Baguio. Iniwan ko ang Blackthorn Grand Hotel matapos masunog ang kalahati ng gusali dahil sa misteryosong sunog na itinuring na aksidente sa balita. Maraming empleyado ang nawala at hindi na muling nakita. Wala ring nakakaalam kung sino talaga ang mga VIP na naroon ang gabing iyon. At tungkol kay Lucian, walang katawan na nakita. Walang bakas, pero gabi-gabi, hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga mata niya. Minsan iniisip ko na baka panaginip lang lahat, hanggang isang maulan gabi habang nagsasara ko ng maliit na cafe na pinagtatrabahuan ko sa Baguio, ay may lalaking pumasok. Nakaitim siyang polo, bahagyang naka-unbutton, at kahit basa siya ng ulan, tila wala siyang pakialam sa lamig. Nang inangat niya ang tingin sa akin, biglang tumigil ang tibok ng puso ko. Dahil sa loob ng 1 taon, hindi ko nakalimutan ang mga matang iyon.